sa Tacloban naman ay inihanda na paglilipatan sa ilang mga apektado ng bagyong Yolanda. May live report si Shere Antores. Yes, Gigi, yung may 3,000 tent dwellers daw sa iba't ibang panig sa Eastern Visayas, target mailipat sa transitional shelters hanggang pagsapit ng Hulyo ngayong taon, sabi ni DSWD Secretary Binti Soliman. Traditional materials daw ang gagamitin dito sa mga tirahan na ito na dapat magamit mula 6 na buwan hanggang 1 taon. Yung traditional shelter na ito, ito yung tinatawag natin na bahay kubo kung saan nga mga traditional materials ang ginagamit. Samantala, yung 60,000 na permanent house unit recipients naman, nakalista na raw base sa nagrekomendasyon sa kanila ng local government unit, sabi ni Soliman. Yung standard housing unit dapat nakasunod sa DPWH standard, sabi na nakalihim. Dapat din daw tumunod sa kapal ng kahoy na gagamitin at yero. At sana nga raw, umaasa sa Soliman na lahat ng contractor sa pagkakataong ito ay susunod sa itinatanda nilang standard, sabi pa ng kalihim. Samantala, sa susunod na linggo, sisimulan na ng DSWD ang pagkakandak ng family development sessions sa mga magulang na nagkatroma dahil sa bagyong Yolanda, sabi ni Soliman. Pinagtrabaho daw ngayon sa pagkalakasang health institutions para ma-address ang dumaraming psychiatric cases sa Eastern Visayas matapos ang Yolanda. Ang Eastern Visayas health officials sa tulong ng international organizations todo tutukin sa mga lugar na may naitatalang kaso ng measles at dengue. Lahat naman daw ito at matutugunan sa ngayon ayon mismo sa mga opisyal na nag-report kanina sa cluster meeting dito sa G1 Samar. Ito muna latest, balik sa GD. Siya, iba pa itong transitional shelters na ito sa binabanggit ng mga opisyal ng Tacloban na paglilipatan din doon sa ibang mga evacuees na mas maganda raw yung lugar. Iba pa ba ito? Oo, actually, Gigi, yung transitional shelter, iba lamang yung lugar, pero pare-pareho na ang idinisenyo dito ay bahay kubo. Ang pagkukopyahin nito, Gigi, actually, original idea ito ng International Organization for Migration o yung IOM na ngayon ay nag-sponsor doon sa transitional shelter community doon sa isa sa mga barangay sa may Tacloban City. Sabi kanina, Gigi, nitong si Interior and Local Government Secretary Marojas, plano nila na gayahin yung model mismo nitong transitional shelter na ito, itong bahay kubo na itinatayo at inisenyo ng IOM dahil ito daw, ayon sa mismong pag-aaral ng mga eksperto na sinuha nitong IOM, ito ay kaya talaga makaligtas dahil sa mga relubyo kagaya ng hurricane. At ang sabi pa rin nitong si Rojas, ang balak nila pag ito ay naaprobahan na, ay agad sila maglalabas ng pondo at maglalagay na rin sila ng iba't ibang klase ng ganitong uri ng transitional shelter maging dito sa Eastern Visayas at o Eastern Samar at iba pang bahagi ng Leyte naman. Sige? Klaruin ko lang siya. So, mula dyan sa mga tent, ililipat sila sa transitional shelter kung maaprobahan ililipat pa ba sila sa permanent shelter pagkatapos niya kung merong inihandang permanent shelter para sa kanila? Actually, Gigi, yung transitional shelter talagang ito ay bahagi ng disenyo para maging pansamantala nilang tirahan mula 6 na buwan hanggang 1 taon, sabi rin mismo ng IOM. Ito ay dahil doon sa kawalan pa rin ng tiyak na malilipatan na komunidad dahil nga raw nagkakaproblema kasi ngayon na hanggang ngayon GBA National Housing Authority sa bibili na lupa dahil yung mga nakikita nila na ligtas sa posibleng tsunami, earthquake o pagbaha ay medyo yung iba wala raw kaukulang dokumento. Kaya magkakaroon pa ng konting paghihintay ang mga nasa tent city. Itong oras, Gigi, na makabili ng angkop na espasyo ng lupa sa iba't ibang bahagi dito sa Eastern Visayas, ang ating national government, sisimulan na magtayo lang permanent shelter para naman doon sa mga biktima ng bagyong Yolanda. At prioridad dito, Gigi, sa ngayon ay yung mga nakatira sa mga tent. Maraming salamat, Shere Antores.